2021. So kung matalas ang iyong memorya, marahil tanda ko pa. Pero nais ko pong muling pangaral ngayong gabi. Humingi ako sa Diyos ng pangangaral na makakatulong sa atin. Amen. Magpapatibay, magpapasigla. At meron naman pong mga pangangaral. May mga pinagpipilian pa ako, subalit itong mas matimbang na ibinibigay ng Panginoon sa akin. Amen. Na ipangaral ngayong gabi. Kaya naniniwala po ako. Amen. Ito'y simple. Amen. Hindi malalim na pag-aaral, pero naniniwala ako tayo pagpapalayo ng Diyos ngayon. Noon po nga, August 5, 2010. Amen. 33 tao po ang nagtatrabaho sa isang minahan, mga minero. Nagmimina sila ng ginto at tanso sa Chile. Amen. Biglang gumuho ang malaking bahagi ng miniminahan. Amen. Ng mga tao yaon at nabaon sila ng sa malalim. Napunta sila sa malalim at natabunan ng lupa. Amen. Sabi doon, 700 meters ang lalim ng kanilang pagkakabaon. Amen. Nangyari ito ng napakabilis. Amen. Yung mga lagusan nila, nasarhan. Amen. Kaya wala nang malinaw na daan para lumabas. Kaya ang ginawa ng mga tao sa labas, humukay sila ng humukay. Hinanap nila yung mga tao. 17 days nang nakalipas, walang nangyayari. Amen. Kaya inakala ng mga tao sa labas, patay na yung mga minero. Subalit lumipas ang ilan pang mga araw. Kaya sila nag-survive sa ganung katagal, pero silang mga pagkain na pinagkasakasya. Amen. Sabi doon sa pagkakatala. So, paglipas ng ilan pang araw, ay ang ginawa ng mga minero, doon sa kanilang pinagpwestuhan na nakalipas, naglagay sila ng sulat na ligtas kaming 33, buhay pa kami. Kaya, meron siyang naguhukay sa labas at na natuntun niya yung sulat na yun, kaya nalaman nila na buhay pa pala yung mga tao na yun at sinikap nilang mahanap at nahanap na nila. Buhay yung 33. Akala nila patay na, pero buhay pa pala. Hindi ka na silang sumuko, pero may pag-asa pa pala. Alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay, alam natin lahat ang bagay na ito. Sa ating mga buhay, may mga kalagayan, may mga sitwasyon na parang patay na. Pag sinabing patay na, wala nang pag-asa. Parang wala na tayong magagawa. Ayaw na natin. Patay na, wala nang pag-asa. Sa Bible po ay mayroong ganong pangyayari at alam kong pamilyar sa ating lahat ito. Ang naging kalagayan ng anak ni Jairo. Amen. Ating basahin. Amen. Marcos chapter 5, verse 21 to 24. Tapos, lipat na po tayo sa 35 and 43. Sabi dito sa mababaw na saling, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinudumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumod sa paanan nito at nagpakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa Kanya ang inyong mga kamay upang siya ay bumalik at mabuhay. Verse 35 to 43. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ng guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban nila Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananagoy. Pagkatapos, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Tinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, nang ibig sabihin ining, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari
pagkatapos inuutos ng bigyan ng mga kahit bata. Tayo po'y manalangin bago tayo magpatuloy. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong gabi. Patuloy na humihingi ng pagsama, gabay, Panginoon. Lord, kailangan ka namin sa gabi ito. Kung wala po ang iyong presensya, Lord, magiging wala pong kabuluhan ng lahat ng bagay. Kaya samahan mo po kami, Diyos, ang aking mga kapatid sa pakikinig. Lord, buksan mo ang kanilang puso't isipan. Lord, paghatid po sa kanila ng pag-asa. Lord, ang mga salita mo ngayong gabi. At ako naman po, Lord, sa pangangaral na nasa kalagayang walang magagawa, Panginoon. Lord, walang kaya, Panginoon. Sa iyo lamang tumitiwala at umaasa ngayong gabi. Langkuhin mo ang aking kaisipan upang daluyan mo ako, Panginoon, ng iyong mga pangusap para sa iyong mga anak. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong binasa na mga talata, narito ang pangyayari tungkol sa anak ni Jairo. Alam natin, patay na talaga yung bata. Kaya nga sabi ng mga tao, huwag yun ang pong abalahin ng guro, patay na ang bata. Pag sinabi mong patay na, tapos na, wala na. Sa ating buhay, mga kapatid, may mga kalagayan, may mga sitwasyon na parang patay na. Parang wala nang pag-asa. Pero dahil sa Panginoong Hesus, hindi pa tapos ang lahat. Amen. Dahil sa Diyos, ang imposible. Amen. Kaya nais kong mangaral sa paksang, God is not yet done. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Una natin tingnan ngayong gabi, hindi pa tapos ang Diyos sa mga problema at pagsubok mo sa buhay. Amen. Hindi po tayo pare-parehas ng kalagayan. Amen. Meron tayong kanya-kanyang problema at suliranin. Pero isa lamang ang tiyak. Amen. Habang tayo ay may buhay, habang tayo ay pinapahintulutan ng Diyos na makagawa, amen, mayroon pang pag-asa sa Panginoong Hesus. Kaya anumang problema ang nasa atin, lagi po nating tandaan na hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang laban habang may panahon pang binibigay ang Diyos. Ano mang pagsubok natin sa buhay, ano mang kalagayan dumarating sa atin na sa tingin natin ay parang patay na at wala ng pag-asa kagaya ng pagtingin ng mga tao. Sa anak ni Jairo, sa verse 35, patay na daw ang bata. Kaya huwag nang abalahin si Jesus. May mga ganong kalagayan. Amen? Subalit mga kapatid, sa anumang mga mahigpit na sitwasyon at kalagayan sa ating buhay, palagi nating panghawakan na hindi pa tapos ng Diyos. Mayroon na pang gagawin ng Diyos. Huwag tayong susuko. Amen? Hanggat may panahon pa siyang binibigay, patuloy lang tayo. Patuloy tayong manalig sa Kanya. Anong problema mo ngayong gabi? Amen? Ano mang bagay ang sumasagi sa atin, amen, sa ating isip, na ngayong gabi ay tila nagpapasabi sa iyo na, siguro wala na talagang pag-asa. Anong bagay ito? Anong mayroon ka na tila patay na? Amen? Sa Diyos, hindi yung patay. Meron bang kahirapan at kagipitan, maging sa pananalapit, nandiyan ang mga bayarin, mga kagastusan, amen, mga kailangan makatagpo, matugunan, nagsisikap ka naman sa iyong trabaho, ginagawa mo ang pinakamabuti, pero bakit parang wala? Bakit parang hindi lumalago? Amen. Kapatid, sige lang, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagsubok mo, sa problema mo. Amen. Ang problema natin sa buhay ay hindi tuldok ng ating buhay. Pwedeng maging koma, pero hindi tuldok. Amen. Mayroon pang gagawin ng Diyos. Amen. Sige lang, patuloy lang tayo, gawin lang natin kung alam natin dapat natin gawin. Amen. Huwag tayong masyadong magpalugmok sa problema, totoong may problema. Amen. Pastor, nasasabi mo lang yan, hindi tayo parehas ng problema. Pwede hindi tayo parehas. Pero parehas tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Kaya tayong matagpuin ng Diyos. Tingnan lang natin ang ating sarili. Amen. Hallelujah.
Ginagawa pa ba natin yung dapat nating gawin? Amen. Sa usaping pananalapi. Amen. Naalala ko noon, mayroong isang mananampalataya sa Calawag, lumapit kay Papa. Pastor, bakit ganito? Bakit? Tagal na namin nagbibigan. Tagal ko nang dumadalo. Nauna pa sila sa amin. Pero bakit walang progress, walang paglago? Tinanong siya ni Pastor, kayo po ba'y nagtatapat sa tithes? Hindi siya makasagot. Ang punto ko po ngayong gabi, tingnan lang natin ang ating sarili. Kung ginagawa natin ang pinakamabuti, at tila wala pa rin, sige lang, alam ng Diyos ang pinakamabuti. Subalit kapag ginagawa natin kung ano ang dapat, mayroong Diyos na hindi magpapabaya. Amen? Matthew chapter 6 verse 33, unahin lang natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ipagkakaloob niyang lahat sa atin. Lahat ng ating kailangan. Kailangan lang po mga kapatid, amen, patuloy natin ipaglaban na hindi pa tapos ang Diyos. Sa pagsubok natin, sa mga problema, ang Diyos ay hindi pa tapos. Amen. Pangalawa nating pag-usapan ngayong gabi, dahil po ng aking sinabi, maiksing mensahe lamang, amen, ang aking dala. Una natin tinignan, hindi pa tapos ang Diyos sa mga pagsubok natin. Pangalawa, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Marahil ngayong gabi, ang pasahan natin ay ang ating pamilya. Ang problema mo ay yung mga mahal sa buhay. Ang iyong asawa, ang iyong anak, ang mga mahal mo sa buhay, na lagi mong iniiyak para sa Panginoon. Lagi mo silang pinapanalangin, inaakay, na totoong makasama sa paglilingkod. Palagi mo silang pinapanalangin, itinataas sa Diyos. Pero hanggang ngayon, sila pa rin yung umuusig sa iyo. Kaya dumarating minsan ang kaisipan na siguro wala na talaga. Siguro wala nang pag-asa. Patay na siguro. Ngunit ngayong gabi, ang nais ng Diyos, kapatid, patuloy tayong manalig sa Kanya na kung paanong binuhay ni Jesus yung anak ni Jairo na patay na. Ganon din ang ating mga pamilya na tila dumadating sa time na wala na tayong pag-asa para sa kanila. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa tapos ang Diyos. Anong kabigatan mo? Asawa mo? Anak mo? Sige lang. Sige lang. Kita ng Diyos ang ating kalagayan at hindi pa siya tapos. Ang usapin lang ngayong gabi, hanggang saan mo kayang lumapit sa Panginoon. May mga taong kapag nainip, ayaw na nila. Pero hindi tayo dapat humanay sa mga taong gano'n. Amen? Kung wala pa, sige lang. Amen? Manalig lang tayo. Gaya na sinabi ni Jesus kay Jairo, huwag kang mamagabag, manampalataya ka lamang. Ito yung ating dapat gawin. Amen? Huwag nating sumuan ang ating mga mahal sa buhay at alam kong hindi natin sinusukuan. Ang sinasabi ko po ngayon ay pag-encourage sa atin, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sa mga mahal mo sa buhay. Nakakalungkot mang isipin dahil alam natin na ito lang pinakamagandang buhay. Amen? Agree ba kayo mga kapatid? Ito lang pinakamagandang buhay. Ang maglingkod sa Diyos. Kaya ang nais natin, dalhin natin sila sa paglilingkod, subalit. Ganun nga nangyayari, parang wala. Sige lang. Walang imposible sa Diyos, walang kahirap sa Diyos. Walang bagay na hindi kayang ipangyari ang Diyos. Kapag dumating ang time na hinipo na sila ng Diyos, makakasama rin natin sila sa paglilingkod. Huwag natin tundukan. Amen. Huwag natin silang tundukan, kundi patuloy natin silang ipaglaban. Paglaban natin ay hindi pa tapos ang Diyos sa kanilang buhay. Manalig lang tayo. Amen. Kung titingnan natin, amen, grabe yung ginawa ni Jesus. Amen. Isipin mo, patay na. Binuhay ni Jesus. Meron bang ganun? Si Jesus lang makakagawa nun. Amen. Kaya sa buhay natin, i-content natin. Amen. Na lagi si Jesus manahan sa ating kalagitnaan. Buhay ang Diyos. Hindi pa siya tapos. Amen. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Amen. Hindi pa siya tapos. Sa paningin ng tao, ay imposible na. Ngunit sa Diyos, walang hindi may pangyayari.
sa ating mga buhay, ito'y kaya rin ng Diyos gawin kung tayo lang ay patuloy na maniniwala, mananampalataya sa Panginoon. Amen. Magbubunga rin ang pagluha mo para sa kanila. Magbubunga rin ang bawat pag-iyak mo para sa kanila. Amen. Dadating ang time, magpapasalamat sila sa iyo. Salamat. Pinaglaban mo. Hindi mo kami sinubukan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dadating yun. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi dumating din sa akin. Naranasan ko pong mapalayo, mapaiwalay, mawala sa paglilingkod, may kinabagsakan. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Dahil ang parang imposible sa Diyos, sa tao, sa Diyos ay hindi mahirap. Kaya, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Pangatlo sa aking pagtatapos, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Tinignan natin kaganina sa problema mo, pangalawa sa pamilya mo, sa pangatlong bahagi, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sa ating personal na kalagayan, magulang ka man o maging kabataan, hindi pa tapos ang Diyos. Maaaring may gusto ka sa iyong buhay na hindi pa nangyayari. Amen? Marahil, siguro, meron kang pangarap. Amen? Ikaw yung kabataan na mayroong pangarap, pero nakita mo yung mga kasabayan sa usaping material, parang successful na sila. Amen? Kaya nagbibigay sa iyo ng kabigatan na bakit ganito? Naglilingkod naman ako sa Diyos, pero bakit parang ako yung naiwan? Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Mayroon siyang inihahanda na mas mabuti kaysa sa ating mga inisip. Merong hinahanda ang Diyos na napakaganda. Amen? Hindi kaya naman sa ating paglilingkod, sa usaping paglilingkod sa Diyos. Amen? Tila dumadating ang mga sitwasyon na sinasabi mo, siguro ganito na lang ako. Mananatili na lang akong ganito. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy kang magtiwala sa Diyos. Na patuloy siyang gumagawa sa ating mga buhay. Amen. Patuloy na may ginagawa ang Diyos. Marahil, may mga kabagsakan kang naranasan. Nagkamali ka. Amen. Na nagdudulot sa iyo ng kawalang pag-asa upang maging stagnant ka na lang sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Nawawalan ka na ng goal. Wala kang planong lumago. Hanggang sabihin mo na lang, siguro hanggang dito na lang ako. Subalit sa panahon, pumakatok ang mga ganitong panawagan. Huwag mong pagbigyan. Hindi mas palakihin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Gagamitin ka ng Diyos. Hindi usapin kung anong kalagayan natin sa ating buhay, anong mga naranasan mo. Isang tiyak, kaya kang gamitin ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Si Brother Totoy, madalas gamitin ni Pastor Ernie. Amen. Grabe. Grade 2, hindi ako nagkakamali. Pero nung minsan, nangaral na sa ibang bansa. Grade 2. Amen. Magulong buhay. Amen. Magulong buhay. Pero nang pahawakan niya sa kamay ng Diyos ang kanyang buhay. Amen. Yung parang tila imposible na, patay na. Amen. Hindi na mababago, ipinago ng Diyos at ginagamit niya sa mga makapangyarihan gawa. Kaya tayo mga kapatid, amen. Ikaw kapatid, amen. Huwag mong laging isipin na ikaw ay mahina. Kaya kang palakasin ng Diyos. Huwag mong tingnan yung kahinaan mo. Ang tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Lumapit lang tayo lagi sa Kanya. Ipaglaban natin. Amen. Na hindi lang tayo basta naririto palagi sa gawain pag may pagsamba. Maganda naman na tayo naririto. Pero nais kong sabihin, hindi ka lang mananatiling ganyan. Amen. Mayroon pang mga bago sa unahan. May mas mga higit pang bagay na inihahanda ang Diyos. Ipagniig natin na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. At patuloy niya tayong palalaguin sa ating paglilingkod sa Kanya. May magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Higit sa ating mga inihanda. Amen. Napakaganda na sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Amen. Napakaganda ng pagkakasaling dito sa
Mababang na salin, sabi dito. Amen. Jeremiah chapter 29 verse 11. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, sapagkat bakit kung lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, amen, huwag lang tayo sumuko. Amen. Kung hindi tinatapos ng Diyos, huwag mong tapusin. Amen. Huwag mong tuldukan ng iyong sarili. Amen. Huwag nating tuldukan ng ating sarili. Mayroong gagawin ng Diyos. May pag-asa. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos. At ang mensahe rin sa atin ngayong gabi na ating makikita, kung dumadating ang mga sitwasyon, mga pagsubok, mga kalagayan na tila kagaya ng nila Jairo, huwag lumabas sa ating bibig ang mga pag-aalinlangan at mga salitang walang pag-asa. Tulad ng sabi ng mga tao, amen? Sabi ng mga tao sa verse 35, patay na po ang bata. Pero kung mapapansin nyo, hindi sila in-entertain ni Jesus. Kundi ang response ni Jesus ay binalin niya kay Jairo. Jairo, huwag kang mapaghabag, manampalataya ka lang. Sa ating pong buhay, amen, huwag reklamo at negatibo ang lumabas sa ating bibig. Kundi gayahin natin si Job. Alam na natin ang kasaysayan ni Job. Amen. Siguro sa ating lahat, amen, wala pa tayong problema na naging kasing tindi ng kalagayan ni Job. Tama po ba ako mga kapatid? Marahil, mahirap ang naging kalagayan natin. Pero grabe yung naging kalagayan ni Job. Imagine kunin sa'yo lahat ng anak mo. Marami kang pera, marami kang kayamanan, pero biglang nawala. Healthy ka naman, maayos ka, pero tinamaan ka ng matinding sakit. Amen. Tapos yung asawa pa niya, sabi sa kanya, sumpain mo ng Diyos nang mamatay ka. Grabe kalagayan yun. Pero sa kabila nun, sabi sa Job chapter 1, verse 21, sa kabila noon, amen, si Job nagpuri lang sa Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Amen. Kundi nagpuri siya sa Diyos. Amen. Basahin natin Job chapter 21. 1 verse 21. Amen. Sabi dito sa akin pong Bible na hawak. Job chapter 1 verse 21. Sabi dito, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Gayahin natin ang attitude ni Job. Dumating man ang mga pagsubok, mga kalagayan ng buhay. Amen. Patuloy tayong magpuri, manatili na naglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Makikita natin mga kapatid na habang ang Diyos ay nagbibigay ng panahon, sa unang-unahan pa, makikita natin ang dakilang layo niya ng Diyos. Huwag lang tayong mapagod sa mga panahon na tila patay na at tapos na. Wala ng pag-asa. Palagi natin panghawakan. Hindi pa tapos ang Diyos. God is not yet done. Palakpakan natin ang Panginoon ngayon. Hallelujah, Lord Jesus. Praise your holy name, God in heaven. Lord, I worship you. I worship you. Pagpalain mo ang aking mga kapatid ngayong gabi sa mga salitang nahayag, Panginoon, katibay ng kanilang pananampalataya, paglilingkod sa Diyos, sa iyo, Panginoon. Pagdulong ng pag-asa, Lord. I-bless mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa anong bahagi ng iyong buhay, kinakausap ka ng Diyos ngayong gabi. Tayong lahat, tayo lumapit, bukas po ang altar, alaya tayong makalapit sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos ang laman ng iyong damdamin. Kilala ka ng Diyos, kita ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pag-iyak, ang iyong pagluha, at hindi pa siya tapos sa iyong buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya mo. Hindi pa siya tapos. Kaya patuloy kang maghawakan sa pangako niya. Patuloy kang umasa at magtiwala. Patuloy kang umasa sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang mga bagay na tila imposible. Wala ng pag-asa. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga kapatid na Diyos. I-bless mo sila.
Sige, sabihin mo sa Panginoon, anong pabigatan? Ang iba, meron ka bang mga personal na problema na hindi mo masabi sa iba, sabihin mo sa Panginoon. May problema ka sa iyong pamilya, ilapit mo sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Magtiwala lang tayo, umasa sa iyong personal na buhay. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Umasa ka sa Kanya. Umasa tayo sa Panginoon. Lord Jesus, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, pagpalain mo ang buhay ng aking mga kapatid, O Diyos. Lord, ang mga panghihina, alisin mo sa aming buhay. Palakasin mo kami, O Diyos. Pasiglahin mo kami. Punuin mo kami ng pag-asa, O Diyos. Punuin mo kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, pagharian mo kami sa aming buhay. Tulungan mo kami, Lord, na manampalataya lamang at umasa sa iyo. Pagtiwala sa iyong mga dakilang plano, Panginoon. Hallelujah. Habang lumalapit ang mga manunod ngayong gabi, kausapin mo ang Panginoon. Oh, Jesus, bless mo ang bawat isa ngayong gabi. Ano man ang kalagayan, Panginoon, iyo pong nalalaman ang dakilang Diyos. Ikaw po ang magpala, Panginoon. Ikaw po ang magpala. Kung tapos ka naman na langit, tayong lahat ay tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Maghari ikaw, Diyos. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Salamat po sa iyong salita ngayong gabi.
Hallelujah. Lagi nating tandaan na hindi matapos ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy pang gumagawa para sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, ay mga bagong bagay pa sa ating Panginoon. Kailan tayo mawala ng pag-asa, alakihin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi matapos ang Diyos. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa dakilang pagkakataon kami po nakapagsalusalo sa iyong salita. Panginoon, langit ko po na ikaw po patuloy na maglubos na magpala sa buhay ng aking mga kapatid sa mga salita na nahayag na yung gabi. Ito po yung kasilbi. Lord, kalakasan, pag-asa, Lord, patuloy kami maghawakan. Lord, na ikaw ay hindi pa tapos. Lord, sa mga bagay na tila patay na sa aming buhay. Sa iyo kami umaasa ng bituan. Ingatan mong bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at ibalik mo kami sa masusunod na pagkakatipon, sabi at mayroong inaasahan sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.